welcome to the big story. Bulacan Governor Daniel Fernando. Oh, we've got him on the line. Hello? Hi, good evening, Governor. Can you hear me? Yeah. Good evening. This is Regina. So we're talking about the Yes, flood Regina. control projects again. There's a lot of findings from today's Senate Blue Ribbon hearing. Chief of them that there are ghost flood control projects in your province as verified by DPWH Secretary Manny Bonoan. He said meron sa Kalumpit, Malolos, and Hagonoy. Can I have your reaction, please? Okay, actually, patotohanan po niyan talaga. Hindi po sila actually nag-ano sa amin. Even the courtesy call, wala silang ginawa sa amin tungkol dyan sa project na yan. Ano po? At nalaman namin, may mga project pa. Nagulat nga din ako. I was shocked. During yung nalabas ng Pangulo na 668 projects ano po, ng flood control sa lalawigan ng Bulacan. Ano po? At ngayon, nung bumisita kami ng Pangulo, doon mismo sa Bulusan, Kalumpit, nakita namin na talagang hindi tapos at putol. Ano po? And malungkot po dito, doon sa yung palang project na yan, ano po, ng flood control ay package doon yung desilting at saka yung dredging. Ano po? So, ibig sabihin nun, tinanong namin yung kapitan, tinanong kung nakapag-dredge, hindi raw nakapag-dredge. Saan po yan? So, yan po. Kaya, nakita ng Pangulo at binibinisita namin yung Barangay Frances, ganoon din. Masyadong substandard yung mga ginawa nila. At talagang marurupok talaga sa totoo lamang po. At doon sa sinasabi ni Secretary Bunoan, na mga flood control na ghost, ayan, nakita naman nila. Kasi actually sa kanila yan eh. Kanila yan eh, sa departamento nila yan. Actually, dapat nga, even courtesy call man lamang sila, wala pong ginawang courtesy call. Hindi po sinabit sa amin ng mga project na yan. Kaya hindi namin alam kung saan yung mga project na yan, kung saan man. Ano po? So, paano namin malalaman yan? Eh, pala, may mga ghost project yan. Hindi po ba naayos sa kanila? Eh, ghost project. Yan po yan. Kaya nga po, sa totoo lamang, nakakalungkot. Hindi po ba? Kasi nakita naman nila yung dumalawang Pangulo. Pasensya na, Governor. Honestly, I'm having trouble believing that you're shocked because you've been governor for how long now? 6 years? And before that, you were vice governor. Before you were vice governor, you were a member of the provincial board, correct? Yeah. Okay, so matagal ng problem yung flooding in Bulacan. And when you tell me that you're shocked that there are ghost projects, parang it's a bit hard to believe, to be honest. O nga, dagdagan ko lang, no, Governor, yung sinabi ni Regina. Ganun ba talaga yung kalakaran na talagang di dumadaan sa Capitol, sa opisina ninyo? Actually, ma'am, ganito yan. May mga project talaga sila na DPWH, ginagawa na lang nila, nagugulat kami, nagawa na. Ano pa, nandiyan na pala yan. So, well, ganito yan. Kung di ko nga po sila pinatawag, noong 2023, hindi po talaga nag-report. Sa totoo lamang. Nang nag-report sila, pinatawag ko sila kasi humingi sila ng PDC resolution, which is the Provincial Development Council resolution, para mailabas yung budget sa 2024. That was 2023, yung pagtawag ko sa kanila. Yan po yan. Talagang hindi po dumaan sa amin. Kaya nga po ngayon, naggawa ako ng ad hoc committee ng 2023 Kasi hindi nga dumadaan sa amin 2023. So, yan po yan. Yung po Executive Order number 22, series of 2023. Yan po yan. May kanya-kanya po kaming mga papel na ginawa ko, mga kanya-kanya obligasyon tungkol dito sa flood control, dito sa flood na ito at saka dito sa mga drainage po natin. Yan po yan. Kaya nga gumawa po ko ng ad hoc committee para malaman ko yung mga master plan. Na malaman namin yung master plan. Wala akong binibigay na master plan. Opo, Gov. Naintindihan ko po na may plano rin kayo mag-issue ng EO, no? That requires lahat ng proyekto ay dumaan sa inyong opisina para ma-review ninyo. Pero we're just wondering, just to get some clarity. Hindi nga po, ganun po yan, ma'am. Hindi nga po dumaan sa amin. So normal po yung Pagdating kasi sa gaan yan, yan na,
ibababa na yan sa DP. Pagkatapos pirma ng Pangulo, dyan na yan. Yan po yan, sila na yan. So pwede mag-mobilize ang mga contractors kahit na walang, I don't know, clearance or mga permits from the capital? Hindi po kami nagbibigay ng permit. Wala po kaming permit. Wala po kaming karapatang magbigay ng permit. Okay. At sa kahit sa mayor, hindi po sila nagbibigay ng permit tungkol dyan. Yan nga po ay proyekto naman DTP na hindi na kailangan bigay ng permit. Maliban lang, kung may batas sa munisipyo, may ginawa silang ordinansa na magbibigay sila ng po, at kukuha sila ng permit, kung yun po ay may ordinansa na ginawa ang bawat munisipyo. So, balak Pero nyo- kami, wala po kami karapatan para sa permit. Oo, pero balak nyo na rin Wala ba, pong permit yan. baka pwede nyo pong kausapin yung mga syudad at munisipyo dyan para lahat sila ay gumawa na lang ng ganong ordinansa para makapagbigay ng permit? Is that part of your plan? Ngayon po, ma'am, actually, sa totoo lang, according, pagka kasi mga project ng DP na yan, ang pagkakala po, hindi na humingi ng permit yan. Diretso na po yan eh. May mga project pong ganon. Alam po, ngayon, hindi ba na alam po kung may batas na ginawa ang mga bawat munisipyo. Pero ngayon, nagawa po ulit ako ng executive order. Ano po, na lahat ng mga project ng national government, ng mga DPWH, dadaan muna sa amin. Ayan, para makita ko man lang ang listing. Nakita ko lang. Pero Yun nga po, kaya nga po pinagpatawag ako ng 2023 kasi hindi dumadaan sa akin eh. Pero yes, Gov, alam Tapos naman natin, ngayon- no? Oo. So hindi naman bago ang baha sa Bulacan. In fact, it's one of the most flood-prone provinces. So with that, Gov, never po ba flinag ng kahit anong LGU under your provincial government itong mga concerns on yung mga flood mitigation, mga flood control projects na subpar? Hindi rin nga po nila alam eh. Gov? Even the mayors, even the mayors, narito po ngayon sa Kalumpit, ha? Nagbibigay po kami ng relief ngayon. Hindi po rin alam ng mayor ng Kalumpit na dumaan sa kanila yan. Wala pong alam. Hindi rin po nila alam. Totoo lamang. Hindi po Okay. talaga dumaan sa amin. Kaya nga po nag-create ako ng executive order now eh. Bago. O nadadaan sa amin yan, kahit courtesy ko lamang. Kaya nga noong 2020, pinatawag ko siya, napansin ko mukhang hindi nagdadaan sa akin yung mga project nila. Hindi ko alam kung ano yung mga project nila. Okay, so Yep, Governor, yeah. basically what you're saying is parang binabypass yung mga LGU, no? Yung local government. Ganun nga po. Yun nga po, Provincial Development Council, parang nabypass na. But parang, Gov, ang nangyayari kasi dito is turuan na lang eh. Passing the blame, national, local, Hindi you're nga kept po, in the dark. hindi po natutupad yung, hindi nababypass po yung regional at saka yung PTC. So what do you propose, Governor? Yan po How nga. should this be handled so that we can move past the finger pointing? So, dapat po talaga ay mag-create ang mga congressman na kinakailangan mag-protocol man lamang sa amin. Yun po yun. Dapat ganun. Kaya nga po ako na mismo gumawa ng sarili kong executive order para dumaan sila lahat at gusto ko makita bago sila gumawa ng project sa lalibigan ng Bulacan. Okay, Gov, siguro, I'm sorry to have to ask this, pero why only now na inaaksyonan po? Kaya nga po tumawag ako eh. Kaya nga po pinatawag ko sila kasi napansin ko hindi na dumadaan eh. Kailan po ba ako nagsimula? 2019. Mama, 2019. 2019 po ako naging governor. Nagpandemya ng 2 years. Di po ba? So saan tayo nag-concentrate? Sa pandemic, wala namang ginawa. Di po ba? 2021, 2020, hanggang 2022. 2023, napansin ko, walang umadaan sa akin mga project sila. So nagpatawag ako. Kasi iingi sila ng PTC, kaya tinignan ko. O ngayon 2024, wala silang hiningi para sa budget 2025 na PTC resolution. Wala. Inconsistent nga po, ma'am. Okay. Di ba? Yes. I get it. So Kaya nga po may- ngayon, bakit sinasabi nyo, bakit ngayon lang? Kaya nga po nagpatawag ako ng 2026, napansin ko. Hindi ba? Nagpatawag po kayo O, when? ngayon, 2023. Noong 2023, pinatawag ko yung Yes. mga engineering natin ng DP sa Bulacan. Yes. Anong nangyari doon? Yan What po came of yun. that? Pero 2023 po yan. Yes. Ayun. Kasi nga po, kaya nung sinita ko sila, sabi ko doon sa mga higher ups engineering officer nila, o yung mga bata nyo, hindi nag-report sa akin ito, para malaman sa akin, para malaman ko ano yung project ninyo.
O, then, sinitan nung pinangayarap. O, hindi na kayo dumadaan. O, hindi sila nakikibo. Okay. Yeah, but what was the Kaya outcome? nga, nag-create ako ng ad hoc committee. Hindi po ba? Nag-ano po kayo? Sorry? Nag-convene ng ad hoc. Nag-create po ako ng Ad hoc, ad hoc ma'am. committee. Opo, Okay, opo, so- ad hoc committee. Right. Because I think the question here as well is, okay, may problems O with ngayon, the ma'am, governance. tingnan mo na. Nag-create ako ng ad hoc committee. O anong papel ng mga, may mga papel po kaming kanya-kanya. Congressman, DPWH, NIA, ayan po yan. Ang mga city and municipal mayors, ayan po yan. May kanya-kanya po kami mga dapat gawin. Doon sa mga inasahin kong mga dapat gawin ng bawat isa. O, doon sa DP, anong nila, anong nakalagay doon sa kanilang function. Sila magsasubmit sa amin na master plan. Wala pong sinabit. Hindi na po kayo nag-follow up. Ma'am, inihintay ko nga sila ngayon eh. No, because, okay, Inihintay ko nga sila. Para Right. wala po dalawang hinihingi na naman. oo. Gov, I understand your point. Tapos, paano ko malalaman ang project nila? Eh, hindi ko alam kung saan nakalagay. I understand your Diba? point na binabypass kayo, but the fact remains that this is your backyard. So kayo po yung nakakakita if Yes, the alam ko po yan, ma'am. infrastructure Ma'am, paano mo works. malalaman? Ma'am, paano mo malalaman ang isang lugar kung hindi mo lang kung saan nakalagay? Hindi po ba? O kita mo, nakita nila may ghost project pala. O paano ko malalaman may ghost pala? Okay, so Ghost project pa. ngayon na ino-audit ninyo, Governor, no, yung mga lumang proyekto, I just want to clarify, kailan nyo po binuo tong ad hoc committee para silipin yung mga 2023 projects? 2023, ma'am. Okay, tapos ngayon, buo pa rin po ba yung komite? Yes. And hanggang saan na po yung naimbestigahan nila? Ma'am, executive order po yan. Kaya nga nag-violate sila doon sa CEO natin. Okay. So, how far have they gone? No? So, ano na po yung nasilip nila? Yung 2024 po ba? Nasimulan na yung mga proyekto from that year? Hindi ko po alam kasi hindi man sila nagsabit ng master plan eh. Wala naman sila binibigay sa aming listings eh. Okay, di ba? Wala silang binibigay, ma'am. So, ano po yung Wala pong nakita binibigay. ng inyong komite? Ano po yung findings nila? Gov? Kaya nga, ma'am, ngayon, magkakaroon kami ng sarili naming investigation at hihintayin ko lamang ang investigation ng national. Okay? Para malaman namin. Okay, I guess we can leave that there. Thank you so much for your time tonight, Bulacan Governor Salamat po. Daniel Fernando.